Alam niyo, naaalala ko nung tumatakbong presidente si Digong, gamit na gamit ang pangalang Marcos. Kaya mataas talaga ang boto ni Digong kasi nakuha niya po talaga ang mga loyalista that time. Yung nga ipalilibing niya kahit naman po ako, kasi para sa akin kasi pagpatay na patay na. Kahit saan pa yan ilibing, wala nang kwenta, di ba? Hindi niya na malalaman yan. Pinalibing niya, pero gamit na gamit po yung lahat ng papuri kay Apo Lakay, sa Marcos Sr. Lahat ng papuri ginawa po ni Digong para makuha ang boto ng mga loyalista, which is nakuha niya naman. Naakala natin is susundan niya ba yung mga ginawa ni Marcos Sr., ibabalik niya, ipagpapatuloy, pero hindi po ganun ang nangyari. Budol lang pala, pandilin lang. Yung pala, yung kanilang political motivation, yung kanilang political agenda, yung kanilang balak para, yung kanilang political ambition, yung pala, yung korupsyon, mga pagpatay, sipin mo, pinupuri nila mag-ama, sila mag-ama ang mga Marcos nung tumatakbo ang Digong, di ba? Halos hihimutwit para makuha lahat ang boto ng mga loyalista. Tapos ganun-ganun na lang nila bastusin ngayon. Bangag, tapos itatapon sa West Philippines yung bangkay, gigilitan ng leeg, ipapapatay, di ba? Ganun kaganid. Ganid ang tawag diyan, ganid sa kapangyarihan. Ang daming nalinlang. Kasama po ako kay Digong, ha. I'm talking about Digong. Kasama ako diyan. Sa isa sa mga nabudol. Kaya never again, never again. Nakikita naman po natin, alam mo, yung dinadala nila ngayon sa politika, sa social media, puro hatred, pagmumura, galit. Walang kapayapaan. Wala pong kapayapaan sa mga utak at sa mga isip ng mga supporters nila. Masyado nilang kinokorap ngayon yung social media, yung mga supporters nila, puro galit, alam mo, puro hatred, kasamaan, pambabastos, balahura. Wala pong maidulot na mabuti. Hindi lang sa mga bata, pati sa mga matatanda, nakokorap po yung mga utak nila. Walang peace of mind, wala kang makikita kapayapaan na, di ba, pag makikita mo yung kapayapaan, yung kapayapaan ng Panginoon sa isang tao, puro kabutihan lamang ang lumalabas sa bibig. Si PBBM, kahit anong ibaton nila na paninira, pagbabanta, pambabastos, pambabalahura, never nagumante ng kasamaan na salita sa kanila. Kahit sa mga Pilipino, wala. Napakahirap, napakatapang na tao ni PBB. Para sa akin matapang kasi mahirap po yung ganun, no? Yung hindi ka lalaban. Napakahirap yan, yung hindi ka lalaban, hindi ka papalag, hahayaan mo lang, diba? Bagkus tinutulungan pa, taga Mindanao, taga Davao, diba? Kung ako presidente, hayaan ko sila dyan, pero siya hindi. Pangulo ako ng bansa, pangulo ako ng mga Pilipino, walang kulay-kulay sa kanya. Napakahirap po nung kaya nga matapang si PBBM para harapin niya yung mga ganyang pambabastos, pambabalahura, pambababoy sa pangalan niya, 'di ba? Murahin siya, nasabihin sa kanya, gawa siya ng mga fake news, fake video, fake photo, pati pamilya niya. Tapos tinutulungan niyang umangat, umahon, ewan ko ba, ngayon nga nasa siya, Davao, 'di ba? Davao de Oro. Alam mo, yun pong ganitong ugali, yun po yung yun nakasulat sa Bible na mahalin mo ang kapwa mo. Mahalin mo ang kapwa mo kahit anong ibato pa sa'yo, mahalin mo kasi yan ang utos sa'yo ng nasa taas. Napakahirap, kahit po ako hindi ko kaya. Siguro, hindi ba nagkakaroon tayo ng galit sa kapwa, kaibigan. It takes time para mawala, maghilom, or makapagpatawad. Pero si PBBM, iba, grabe. Siguro very strong yung relation niya kay God. Doon lang siya sa inuutos ng Panginoon. Kahit po ako,
hindi ko po kaya yung ginagawa ni PBBM na mahalin na kaaway. Ah, siguro okay na yung, patawarin ko siya, hindi ko siya makita, ganyan. Pero napakahirap yung hindi yung papatawarin mo tapos tutulungan mo pa, 'di ba? Napakahirap po. Depende rin naman 'yan, depende po 'yan sa ano nga, sa sitwasyon kung bakit kayo ano, nag-away. Pero, madali po akong magpatawad pero yung kay PBBM grabe, grabe po yung sa kanya. Na talagang nakakabilib, nakakahanga yung pong, kanyang pagpapatawad at tuloy-tuloy lamang yung trabaho, pagtulong, walang kulay-kulay. Napakatapang na tao. Hindi ang tapang kasi wala naman po 'yan dun sa pagmumura, 'di ba, sa pagbabanta, sa panununtok, sa pagpatay, hindi po gano'n. Hindi po ako ano, hindi po gano'n ang tapang, sa aking pananaw. Para sa akin yung mga taong gano'n mga duwag, duwag. Itong kay PBBM napakahirap po kahit, sabi ko nga kahit ako parang hindi ko kakayanin yung lechon, eh. Lechon mura-murahin ka, ano-ano sabihin sa'yo, gawan ko ng fake news, ng video, pati pamilya mo, mura, lahat na. Iba, lahat ng mga pambabastos, pambabalura, tapos pag may nangyari sa pamilya nila, sa kalamidad, nabiktima sila ng kalamidad, tutulungan ko, kung ako presidente, ay, bakala kayo dyan, leche. Puntahan nyo yung mga politikong binoto nyo na ginagawa nyong puon. Pero si PBBM, hindi, iba eh. Di ba? Iba. Kaya napakatapang na tao. Yan po yung matapang para sa akin. Matapang yung kaya mong mahalin yung mga taong umaaway sa'yo. Kaya mong ipikit yung mga mata mo, isara mo yung mga tenga mo para tulungan sila. Tulungan sila, wala kang pakialam kung ano man ang sinabi nila sa'yo, kung gaano man sila kabastos sa'yo, kung paano ka man nila murahin. Pikit mata, pumunta, tumulong, nagpabahay, pumunta sa mga hospital, zero bill, namigay ng mga ayuda. Matapang niya, para sa akin yun talagang matapang. Kasi kung kagaya natin, hindi natin kaya. Titiisin natin yan, bahala sila, ginusto nila yan, hindi ba? Ganun po ang utak natin, di ba? Gusto nila, boto pa more, budol pa more, di ba? Ganun tayo eh. Pero siya hindi. Walang naging presidente na kagaya ni PBBM na sinabing, Pangulo ako ng bansa. Hindi ako Pangulo ng pamilya ko, hindi ako Pangulo ng mga kaibigan ko. Kaya yan, kahit walang kulay-kulay, tulong kung tulong. Diba? Hanggang matapos ang termino niya, yung pinangako niyang seguridad sa health, sa kalusugan, seguridad sa imbak na pagkain natin, produksyon ng pagkain natin, seguridad sa ating national security, seguridad sa edukasyon niya. Pong apat na yan ang pinaprioritize po ni PBBM hanggang matapos ang kanyang term. Tayo pagpalain po at pagpalain po ang Pangulo na magtuloy-tuloy po at makasatuparan niya yung kanyang mga plano hanggang siya ay bumaba matapos ang kanyang term.